Isda, alon at puso. May amoy ba kayong hindi niyo makakalimutan? Yung amoy na kapag naamoy niyo, biglang babalik kayo sa isang particular na sandali sa buhay niyo. Para sa akin, yun yung amoy ng bagong huling isda, halo ng alat ng dagat, at usok mula sa paggawaan ng tuyo sa amin, sa baryo. Kasi yung amoy na yun yung amoy nung unang beses akong minahal. Sige, teka lang. Magugulo pa kayo kung basta-basta ko na lang sisimulan sa gitna. Balikan muna natin sa umpisa, ha? Ako si Divina, pero Divs ang tawag sa akin dito sa amin. Sa Barangay Malinaw, isang maliit na baryo sa tabing dagat sa Quezon Province. 28 ako nung nangyari ang kwentong to. At tindera ako ng isda sa palengke. Parehong palengke kung saan nagtinda rin si nanay bago siya magkasakit. Oo, may sakit si nanay. Diabetes. Tapos, nagkaroon pa ng komplikasyon sa bato. Kaya ako, bilang pang-anay, ako na yung pumalit sa kanya sa tindahan. 3 kaming magkakapatid. Ako ang pang-anay, kaya ako rin ang parang ikalawang magulang nila. Grabe, kung titignan niyo ako noon, maingay, matapang magbenta, laging may pang-asar sa mga suki. Tipong, ate, sige na, tawad na, huling-huli na to. Akala niyo masayahin lang ako palagi. Pero sa likod ng biro ko, may pangarap din ako na tinago ko sa lahat. Gusto kong makatapos ng kolehiyo. Distance learning, education major. Gusto kong maging guro balang araw. Pero, paano ako makakapag-aral kung araw-araw akong nasa palengke? 3:00 pa lang ng umaga gising na. Kaya mga kaibigan, tinago ko na lang ang pangarap na yon sa ilalim ng puso ko. Katulad ng pagtatago ng pera sa maliit na lata sa ilalim ng higaan. Ngayon, si Ramil naman, siya ang bida ng kwentong to, kasama ko. Anak siya ng pinakamatandang mangingisda sa amin, si Mang Tiroy. Mula pagkabata, kilala ko na si Ramil. Pagkababata kami, magkalapit ang bahay namin. Pero hindi kami close nun, ha. Ang tipo namin, ang tipo ng magkapitbahay na parang magkapatid. Nag-aaway ng mga bata pag naglalaro. Minsan tinutuksong future na mag-asawa ng mga tita namin. Tapos kami, halos magsuka sa ideya. Pero mga kaibigan, ang buhay, mahilig talagang gumulo ng plano. Pagbalik ni Ramil galing sa Maynila, nag-aral siya roon ng ilang taon. May scholarship siya noon sa isang state university. Kurso na marine biology. Bumalik siya dahil kailangan niyang tulungan ng tatay niya. Bumagsak kasi ang kita nila sa pangingisda. Unti-unting kumukunti ang huli sa dagat namin. Climate change ra, sabi ng mga NGO na dumadalaw minsan. Kaya bumalik si Ramil. Iniwan ang pag-aaral para tumulong sa pamilya. Nang una ko siyang makita ulit. Grabe mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, hindi ko na siya nakilala kaagad. Patangkad na, maitim, katawan ng taong araw-araw nasa dagat. Pero parehong mata pa rin. Mga mata na tumitingin ng tahimik, nag-iisip ng malalim. Katulad noon nung bata pa siya. Nagkasalubong kami sa palengke. Dala niya ang unang pangingisda ng araw na yon. Nakita niya ako, ngumiti. Tapos sabi niya, "Divs, ang laki mo na pala. Dati, lang sa balikat ko lang ikaw." Sabi ko, "Ikaw Ramil, sinong nagpaganda sa'yo? Dati, parang tuyong bangus ka lang." Tumawa siya, tumawa rin ako. At doon mga kaibigan, nagsimula ulit ang kwento namin. Mula sa dating magkapitbahay na parang magkapatid, papunta sa isang bagay na hindi ko pa alam noon kung anong tawag. Sa loob ng mga sumunod na buwan, unti-unti kaming naging malapit.
Tuwing dadating siya sa dalampasigan, ako ang unang bumibili ng nahuli niya. Hindi dahil tumatawad ako, kundi dahil gusto ko lang siyang makausap. Alam niyo namang mahilig kaming mga tindera sa tsismisan, pero sa kanya, iba yung usapan namin. Kinukwento niya sa akin ang tungkol sa dagat, kung paano niya nabasa ang alon, kung paano niya nalalaman kung saan may isda base lang sa kulay ng tubig. Ako naman, kinukwento ko sa kanya ang mga pangarap ko, na gusto kong maging guro, na gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Sa lahat ng tao sa buhay ko, siya lang ang hindi tumawa sa pangarap ko. Divs, sabi niya isang gabi habang naglalakad kami sa dalampasigan. Kaya mo yan. Kung gusto mo talaga, hanapan natin ng paraan. Simple lang pero grabe mga kaibigan. Ang bigat ng epekto noong pangungusap na yon sa akin. Kasi sa loob ng ilang taon, ako lang ang naniniwala sa pangarap ko. Ngayon, may kasama na ako. Kaya, syempre, hindi kami nagpahuli sa isa't isa. Tinulungan niya akong maghanap ng libreng online courses. Tinulungan ko naman siyang magsulat ng liham para sa isang lokal na NGO na tumutulong sa mga mangingisda. Kasi, alam nyo, gustong-gusto pa rin niya yung marine biology. Kahit hindi niya na natapos. Isang gabi habang naghihintay kami sa dalampasigan, yung tipo ng gabing maliwanag ang buwan, tahimik ang alon, sabi niya sa akin, Divs, alam mo, mula nang bumalik ako, isa lang ang bagay na hindi ko pinagsisisihan. Yung pagkakita ko ulit sa'yo. Doon ako natunaw mga kaibigan. Umupo lang kami sa buhangin, tahimik, hawak kamay, walang salita. Pero alam naming pareho kung ano ang nararamdaman namin. Pero mga kaibigan, katulad ng sinasabi ko dati, walang perpektong kwento. May problema na dumating at malaki yun. Unang-una, alam niyong lumiit na ang huli sa dagat namin dahil sa climate change. Kaya ang mga ingisda dito, marami sa kanila ay nangungutang sa isang pinakamalaking mangangalakal ng isda, si Kapitan Bert. Siya yung may pinakamalaking bangka, pinakamalaking cold storage, at siya rin yung nagpapautang sa mga pamilyang mga ingisda kapag kulang sa pera. At si Mang Teroy, tatay ni Ramil, malaki ang utang kay Kapitan Bert. Matagal na yon. Mula pa noong nagkasakit ang ina ni Ramil bago ito mamatay ilang taon na ang nakalipas. At ngayon, mas lumalaki pa ang utang dahil sa kakaunting huli, hindi na kaya bayaran ng buo. Isang araw, nalaman kong may plano si Kapitan Bert. Gusto niyang matapos ang utang ni Mang Teroy sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Ramil sa anak ni Kapitan Bert, si Marisa, dahil hindi makahanap ng mapapangasawa. Oo mga kaibigan, katulad yun ng mga lumang kwento na naririnig lang natin sa mga nakatatanda. Yung tipo ng utang na loob na binabayaran sa pamamagitan ng kasal. Akala ko, wala na yung ganoong bagay ngayon. Pero ito, harap-harapan sa amin. Hindi ko muna ito sinabi kay Ramil na alam ko. Naghintay ako, umaasang baka sasabihin niya sa akin mismo. Pero araw-araw lumilipas, wala pa ring balita. Patuloy pa rin kaming nagkikita. Patuloy pa rin siyang bumibili. Kunwari, ako ang tindera niya ng isda. Patuloy pa ring may nite, may biro, parang walang nangyayari. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Aling Nena, kaibigan ni Nanay, nadaanan ko ang bahay nila Kapitan Bert. At doon ko nakita, mesa na puno ng pagkain, mga matatanda mula sa magkabilang pamilya, nag-uusap, nagumingiti, at sa gitna, nakita ko si Ramil, nakaupo sa tabi ni Marisa. Bihis ng maayos, hindi katulad ng nakasanayan kong tingnan sa kanya.
Yung basang polo, amoy dagat, at sa mesa, nakalatag ang mga regalo, mga bulaklak. Pamamanhikan. Talagang pamamanhikan. Ang laki ang mata ko. Hindi ako makahinga. Habang nakatayo ako sa labas, sa may bakod, hindi napansin ni Ramil na naroon ako. Hanggang sa napatingin siya, biglang tumigil sa kausap at nagkasalubong ang mga mata namin. Nakita ko sa mukha niya, hindi ang galak ng lalaking ikakasal. Yun ang mukha ng taong nahuli, nagkasala, natatakot. Hindi ko na hinintay pang lumapit siya. Tumalikod ako, tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang makalayo kasi grabe mga kaibigan. Pakiramdam ko, buong panahon, akala ko may kasama ako sa paglaban para sa pangarap ko. Pero pala, ipinagpalit lang pala ako para sa utang na maayos. Umuwi ako. Hindi ako kumain. Hindi ako lumabas ng kwarto. Kinabukasan kumatok siya sa pintuan namin. Tinawag ang pangalan ko. Paulit-ulit. Pero hindi ko binuksan. Divs, please, makinig ka muna. Hindi yun ang akala mo. Wala na akong dapat pakinggan, Ramil. Nakita ko na mismo ng sarili kong mata. Naririnig ko siyang tumahimik sa kabilang panig ng pinto. Tapos, dahan-dahan, sabi niya, boses niya halo ng iyak at hirap. Divs, hindi ko rin gusto to. Pero kung hindi ako pumayag, ibebenta ni Kapitan Bert ang bangka namin. Wala nang huling proteksyon si tatay. At may nangyari rin kaninang umaga. Bago pa yung pamanhikan. May tumawag mula sa ospital. Si tatay. Nasa emergency room. Napatigil ako. Kamay ko sa pinto. Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin. Divs! Kailangan kong pumunta sa ospital. Pero bago yon, gusto kong malaman mo. Hindi ako sasang-ayon dito. Kahit anong mangyari sa amin ni tatay. Pero kailangan ko munang malaman kung anong nangyayari sa kanya. Naririnig ko siyang tumakbo palayo. At ako, natigilan sa likod ng sarili kong pinto. Hindi ko alam, dapat ba akong maawa o dapat ba akong magalit pa rin? Kinagabihan, may kumatok na naman sa bahay namin. Akala ko si Ramil ulit. Pero hindi. Isa itong batang lalaki, mga 10 taong gulang, tapit bahay namin, tumatakbo, hinggal na hinggal. Ate Dibs! Ate Dibs! May bagyo! At si Kuya Ramil, sumakay siya sa bangka nila Kapitan Bert. Mag-isa, gabi na. May sinusundo raw siyang gamot para kay Mang Teroy sa malayong bayan. Hindi pa siya bumabalik, ate. Tapos lumalakas na yung hangin sa dagat. Hindi ko na naisip pa yung galit ko. Tumakbo ako palabas, sa dilim, patungo sa dalampasigan, habang unti-unti nang lumalakas ang ulan at hangin sa paligid namin. Sa part 2, malalaman nyo kung ano ang nangyari kay Ramil sa gitna ng bagyo. Kung ano talaga ang totoong nangyari sa pamanhikan at kung anong desisyon ang kinailangan kong gawin na magpapalit sa buong buhay namin. Huwag kayong mawawala, ha? Sabay tayo sa part 2. Para mapakinggan ang buong kwento, i-follow ang aming YouTube page na TL Stories.